Ito na po yung naging clearance niya. Ito na po yung chain ring. Tapos ito na po yung frame. Yan. Kung hindi po ako nagkakamali, siguro ang clearance niya po ay mga 4mm to 5mm po yung naging clearance nitong. So yun, what's up sa inyo mga kalodi gigs. At ito na nga po, for today's video, pag-uusapan po natin yung mga nagtatanong po sa ating Facebook page, YouTube, pati na rin po sa ating TikTok, na kung ano po ba yung gagamitin natin na size po ng bottom bracket kung sakali po tayo ay galing sa 3x, tapos ang gagamitin naman po natin ay 2x po na crankset. Yun mga kalodi cakes ang pag-uusapan po natin sa video po na ito. Pero bago ang lahat mga lods, nagpapasalamat po ako ng napakarami para po sa inyo, sa lahat po ng ating viewers dyan. Maraming salamat po sa inyo sa pagpapatuloy po ng pagsuporta nyo po sa ating YouTube channel, Facebook page, pati na rin po sa aming TikTok. Nagpapasalamat din po ako ng napakarami sa lahat po ng ating mga loyal customers po dito po sa aming shop. So yun mga kalodi cakes, ito na po. Ano po ba ang dapat po natin gamitin na bottom bracket kapag po tayo ay naka 3x na crank tapos 2x po na crankset ang ating gagamitin. So yun mga lods, meron po tayong bottom bracket dito, 115mm tapos 127mm. Yan po, tapos ito 120. Tapos mga lods, ang ginamit po nating bottom bracket dito ay 122. Yan. Tapos naka 3x po tayo na Ragusa na R200. Yan po. Bali mga lods, ito po yung dapat po nating gawin. So mga lods, ang dapat po muna nating i-consider dyan ay tingnan po natin yung lapad ng ating chainstay. Ito po, yung sa frame po natin. Tapos kagaya po niya, naka 3x po tayo. May iba't ibang size po kasi ng chainring po yung mga yan. Kagaya po nito, meron pong maliit. Yan, merong sa pangalawa medyo malaki. Tapos ito po yung pinakamalaki niyan. Hindi ko na po nabilang yung ating ngipin ng mga chainring na po yan. Pero meron din po kasi na crankset na magkakaiba din po ng laki. So yun mga lods, ang dapat po natin i-consider, kagaya po ng sinabi ko, yung ating chainstay, kung gaano po yan kalapad. Minsan po kasi meron pong mga talagang malaki po yung buka nitong chainstay. Tapos meron din naman pong mga diretsuhan, lalo na po sa mga RB, yan, road bike. Iba po yung karaniwan po, iba po yung chainstay, yung sukat po niyan. Yan, so yun mga lods, ang kasunod po nating i-consider dyan ay kung ano po yung ginamit po nating sprocket. Minsan po kasi kapag gumamit po tayo ng malaking sprocket, mga 12 speed, yan, lalo na kung naka 50 teeth pa yan, mas pasok po kasi yung sprocket nyan. Kaya ang i-check po natin dyan kung ayan po ba ay magko-cross chain. Pero minsan may cross chain din po palabas. So yun mga lods, kung okay na po dito yung napag-usapan po natin kanina. Tapos kagaya nito, dito rin po sa may pagko-cross chain kung sakali. Ang titingnan naman po natin, ito na po yung awang niya. Yan mga lods, tingnan po natin kung gaano po ba kalaki yung awang niya dito. Kung okay na po lahat yan mga lods, ang gagawin po natin, baklasin na po natin. So yan mga lods, natanggal na po natin yung crank arm. Bali, kagaya nga po na sinabi ko sa inyo kanina, 122mm po yung ginamit nating bottom bracket. Ngayon try muna po natin ipasok yung pinakang 2x na crankset. Bali itong mga lods, yung gagamitin po natin, itong pinakamalaking chainring ay ito po ay 50 teeth. Tapos 34 teeth po itong maliit, yung pinakang 2x nya. Ngayon mga lods, try po natin kung okay na po ba yung 122mm na bottom bracket na naka-stack po dito sa ating frame. So ito na mga lods, ilagay na po natin yung pinakang crank dito sa bottom bracket. Try po natin kung papasok, kung pwede na po siya.
So ito na mga lods, hindi pa na po natin nahihigpitan. Ngayon, kitang-kita na po natin nasabit po itong pinakang chainring dito po sa frame po natin. So ito na yun mga lods, hindi pa na po natin nahihigpitan o nilalagay yung bolt dito sa may bottom bra. Hindi po natin nilalagay yung bolt dito. Yan. Tapos yan, ayun na po. Yan. Kapag hinigpitan na po natin yan, nilagay na po natin yung bolt, side na po yan. Ngayon mga lods, try po natin yung 127mm na bottom bracket. Kasi ang nakalagay po natin dito ay 122. Kailangan po natin ng mas mahaba na bottom bracket. Try po natin yung 127. Bali mga lods, tanggalin po muna natin tong crank. Tapos tanggalin na rin po natin tong stock na bottom bracket. Mga idol, matatanggal na po. Bali ito po yung ginamit natin bottom bracket. Ito po yung stock na bottom bracket, 122mm. Yan, 122mm po yan. So ito na po gagamitin natin mga lods, na bottom bracket, 127mm po yan. Yan, baklasin po muna natin. So ito na mga lods, 127 ang nakalagay sa box, pero 126 pala ang laman ng bottom bracket. Bali 1mm lang naman po yung lamang niya. Try na po natin, 126mm po yan. So yun mga lods, wag po natin kakalimutan na maglagay ng grasa. Lagyan po natin ng grasa itong bottom bracket, pati dito po sa frame. Yan mga lods. Bali, ito naman po ay sample lang po natin, kaya hindi na po natin lalagyan ng grasa. Yan na po mga idol. Nailagay na po natin yung 126mm na bottom bracket. Ngayon, ilalagay na po natin itong 2x na crankset. Bali, 50 teeth po yung chainring na pinakamalaki, tapos 34 teeth po itong sa may 2x niya o yung maliit po. Yan, lagay na po natin kung ano po ba ang magig o kakalabasan. Yan. Ano po natin. Yan mga lods, nilagay na po natin yung crank. Bali, higpitan na po natin. Ilagay na po natin yung bolt. Makikita po natin kung sasayad po ba itong chainring dito sa ating frame. Yan mga lods, 126mm po na bottom bracket yung ginamit. Pang mag-o-okay naman po siya. So ito na mga lods, nailagay na po natin. So ito na po yan mga idol. Ito na po yung naging clearance nya. Ito na po yung chainring, tapos ito na po yung frame. Yan. Kung hindi po ako nagkakamali, siguro ang clearance niya po ay mga 4mm to 5mm po yung naging clearance nitong chainring dito po sa ating frame. Ngayon mga lods, masasabi po nating okay to. Wala na pong sabit dito sa ating frame. Ngayon, i-consider naman po natin, kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, yung magiging kung magko-cross chain po ba itong ating sprocket dito sa ating crankset. Yan, baka kasi mamaya mag cross chain yan. So yan mga lods, tingnan po natin, ilagay po natin yung kadena. So mga lods, kung halimbawa po nag cross chain po pataas yung ating ginamit na bottom bracket, ang gagawin po natin,
Kagaya po nito, ang tansya po ko po dito na awang po nito ay nasa 4 to 5 mm. Bali, pwede po tayong magdagdag, magbawas. Pwede po natin bawasan kung 126 mm po yung bottom bracket na ginamit natin. Pwede po siguro kahit 124 para po kahit paano may konting clearance pa po. Yan. Disclaimer lang po mga lods, bali ito pong video na ginawa po natin ay hindi ko po masasabi na 100% na ganun din po yung mangyayari kung sakali kung sa inyong bike, kung ganun din po yung magiging clearance niya or kung ganun din po yung magagamit po nating bottom bracket. Bali mga lods, kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, sukatin po muna natin yung awang o tansyahin po natin kung nasa stock po tayo, 3x po tayo. Sukatin po muna natin yung awang nung pinakang bottom bracket po natin ay nung awang po nitong chainring o crank dito po sa ating frame kung gaano pa po kalaki yung awang nya. So tapos check din po natin mga lods yung pinakang sa sprocket po natin, baka po kasi mag cross chain. So yun mga lods, kagaya po ng sinabi ko kanina, 122 mm po yung ginamit natin bottom bracket na stock. Bali ngayon sa 2x gumamit naman po tayo ng 126 mm. Bali halos 4 mm to 5 mm pa po yung naging awang nya. Bali kung sakali naman po na nag-aalangan po talaga kayo na sa pagbili po ng bottom bracket tapos i-DIY nyo na lang po na yun na nga po, kayo na po yung didiskarte, mas mainam po na pumunta na lang po tayo sa malapit po na bike shop po sa atin para kahit paano kung sakali po na magkamali man po yung kung ano man po yung pagkakamali ayun doon na po responsibilidad na po ng mga mekaniko o ng bike shop, sa owner po ng bike shop. So yun lang mga lods, yun lang po, sana po nakatulong yung video na to. Kung sakali po na nagustuhan nyo po yung video na to ay paki-like and share na lang po. At yun lang po, maraming salamat po.